yung closing techniques mo sa isang uri ng market segment. Kung nag-uusap mo bata, yes, mamomotivate na sa kotse. Pero pag nag-uusap mo mag-asawa, mid-30s, early 40s, hindi kotse utak niya. Ang utak niya, savings. Utak niya kumita ng malaki. Pag nag-uusap mo matanda na, mga 50s, 60s, hindi kotse utak niya. Utak niya retirement. Diba? Nagigets ba? Pag mayaman na kausap mo, hindi na kotse utak yan. Ang utak yan makatulong sa tao. Mayaman eh. Diba? Mamaya may kausap kang mayaman. Sabi siya, mayaman ka dito, mayaman eh. Dapat ang closing gossip dito, makakatulong ka. Hindi naman lahat ng katabi mo kakilala mo siya, mayaman. Diba? Yung driver mo, mahirap. Katulong mo, mahirap. Yung mga empleyado mo, mahirap. What if sa business na to, pag na-recruit mo yung mga yan, gumalaw o masenso, pag kayo pinasalamatan yung chef, thank you. Dahil sa negosyo A Global, yumaman ako, salamat. Diba pa, paano kaya kayo pasasalamatan nun? Yun ang mga gusto ng mayayaman eh. Yung legacy na iiwan nila. Mamatay mo sila sa mundo nito, marami silang buhay na nabago. So iba-iba. Kinakailangan iba-ibang klaseng techniques ang kinakailangan nyo to close the sale. And the good news guys is this. Within the next few weeks, within the next few months, we'll be launching new products. Okay? Isipin nyo, may isang bangko nang iniisip-isip tong product na to. Isang bangko na kinakausap yung mga supplier, nagpo-formulate tayo ng ibang product. Akalain nyo, sa gabi ito, meron pala kayong gathering. Diba? Isa kayo sa mga unang makakaalam ng product na to. Marami kasi nagko-comment, sabi nga, Dok, grabe yung product na Inglobo, may mga food supplement. Diba, very, very effective. Maganda ba yung ganun? Meron naman mga beauty products. Diba, anti-aging, whitening products na very, very effective. Okay po ba yan? Meron din naman kayo mga healthy beverages. Diba, may coffee, may choco. Diba? Sabi niba, Dok, ba't parang wala kayong juice o iced tea? Diba? Kasi okay ang kape pagkagabi, pagtanghali, pag umaga, pampagising. Sa mga bata, choco, yung iba na ayaw magkape, choco naman. Eh, paano pag merienda? Yung tipong gusto mo malamig na drink. Diba? O sa mga yung choco, pwede mo lagyan ng yelo, pero iba yung refreshing. Diba? Maraming naglalabas ang juice ngayon. Hindi ko na lang babanggitin. Maraming sumikat na juice, maraming naglalabasan na juice, iba-iba kulay, may kulay puti green, may kulay green, guys. May ilalabas tayo malapit na. Yung kulay ng juice natin, kulay pula. Okay, kulay pula. Ang focus nitong juice natin is for the heart. Okay? At ang kagandahan ng juice na ito, guys, pag ininom, within 1 hour, may immediate effect. Hindi ito claim lang ha. Kasi may ibang juice, kunwari na, magbagi tayo. May ibang juice, hindi ko lang babanggitin ko ng brand. May ibang juice, kunwari may malunggay. Tapos yung malunggay, pag ginugin mo, ang daming study. Okay, kunwari may isang juice, merong component, guyabano. Tapos sabi nila, ang guyabano, anti-cancer. Oo, anti-cancer yung guyabano. Yung guyabano, magaling sa colon cancer. Oo, yung ingredient na yan. Mali ko doon sa product mo. Nagigets mo ba? Hinahighlight yung ingredient, kasi sa ingredient, marami ng mga research. Pero not necessarily yung product nila. Okay? Sa atin ang kagandahan no, yung actual product at actual ingredient natin, pag ininom with in 1 hour, may immediate effect. Tanongin niya, Doc, ano yung immediate effect? Bumubukay yung mga arteries ng puso ng 62%. Maganda na maganda. Sa makatid, pag iinom itong product na to, makakaiwas sa atake. Diba? Yung kagandahan yun, atake, hindi mo nalalaman kung kailan. Diba? Isipin mo kung araw-araw iinom ka nun, di araw-araw nakakatulong na, meron siyang immediate effect, okay? Kasi within 1 hour, merong mid-term effect,
Di ba anti-inflammatory kasi nawawala yung pamamaga ng vessels, nakakaiwas sa atake. May long-term effect din. Guys, wala pa ganitong product sa market. Hindi ba claim lang? Pero ito may study, yung nakagandahan nun. May study, may ingredient tayong binili galing pa sa Europe. Ihahalo natin sa drink na ito para maging drink siya para sa puso. Maganda po ba yun? Always remember this, the strength of the company are powerful products. At the end of the day, pag walang kwenta yung products, maganda lang yung kitaan, kikita lang million, pero mawawala din. Pero tignan nyo in global, 7 years. 7 years daily payout. Stable na baka stable? Ang susi dito are not only innovation here in the Philippines. Nag-i-innovate tayo dito sa Pilipinas, pero higit sa lahat, nag-e-expand din tayo sa iba't ibang mga bansa. Di ba? Isipin nyo. Sa akin, nakakita ng company nagsimula sa Pilipinas. Bukas sa Brunei, bukas sa Singapore, bukas sa Taiwan, bukas sa Hawaii, bukas sa Dubai, bukas ngayon sa Nigeria, bukas sa Korea. Ano pa yung mga bansang bubuksan? Kuwait, Malaysia, Indonesia, Ghana, Italy. Lahat ng yan nagsimula sa Pilipinas. What if yung grupo nyo, pag lagi yung miniting ng ganito? What if yung grupong i-create mo, pag lagi kayo nagkaroon ng ganitong updates, nagkaroon kayo ng ganitong meeting, what if sa grupo nyo manggaling yung magiging top earner ng Nigeria, magiging top earner ng Ghana, magiging top earner ng Malaysia, ng Indonesia, ng Italy, ng Korea, ng Kuwait? Sabi na isa, Dok, ano ngayon kung maging top earner sila doon? Yung mga top earners sa Pilipinas, nagsimula 6 years ago. They're earning 2 to 3 million pesos per month right now. Yung mga nagsimula 6 years ago, 2 to 3 million pesos per month. Ilang population lang ang Pilipinas? 95 million. Ang totoo yan, sa Pilipinas ka, ang dami-dami pa eh. Why? There are only 500,000, 600,000 members ang Global. Actually, we have 600,000 slots. Slots yun, hindi tao. Diba? So, ang tao mas madami. At ang active, mas kukunti. In short, yung kapitbahay, sinisigurado ko, pag ikaw lumabas ng bahay mo, tumawid ka ng kalsada, maglakad ka pa kaliwa, maglakad ka ng 100 steps, pag may nakita kang bahay, katukin mo, tanungin mo, alam mo ang global? Ang sagot ng hindi. So, ibig sabihin, yung mga direksyon nyo na mga malapit sa bahay nyo, hindi pa nila alam yung company. Tama po ba? Hindi pa nila alam yung produkto natin. Tama po ba? Hindi pa nila alam na ang Global gumagawa ng 2 milyonaryo linggo-linggo. Tama po ba? Kasi imbitahan na. Imbitahan na sila. Isipin mo, saan ka nakakita ng company in a span of 6 years? 600 millionaires ang nagawa. Filipino company. You've heard of PLDT, you've heard of Smart, Globe, Jollibee, San Miguel, malalaking kumpanya. Nakarinig na kayo doon ng 600 na milyonaryo? Baka 60 lang. 60. Sino yung 60? Chairman of the board, investor, stockholder, vice president, president, senior executives. Pero mga milyonaryo sa Global, barker, jeepney driver, taxi driver, diba? Pedicab driver, magtataho, magbabalot, security guard, lady guard, yun ang mga milyonaryo sa Global. In short, mga ordinaryong tao. Yun ang kagandahan sa company natin. That's our expertise. That's our skills na isinasali namin sa mga upline nyo ng M1 Dragon. Ano yung expertise namin? In particular, for the past 15 years, sanay na sanay kami kumuha ng ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Dok, bakit ordinaryong tao kinukuha nyo? Para ipamuka sa mga taong mayayaman na hindi mo kinakailangan nagtapos ng business school. Na hindi mo kinakailangan nagtapos ng Ateneo, nagtapos ng De La Salle para maging negosyante. Diba? Pwede kang kumuha ng ordinaryong tao, magtataho, magbabalot, barker, jeepney driver, bigyan mo muna ng knowledge. Bigyan mo ng mindset. Turuan mo ng skills para maging negosyante. Pag ginawa niya lahat yun, at hindi siya nag-quit, sa ayaw at sa gusto niya, yayaman at yayaman sa Global. Kaya mahiwagang tanong, yung katabi mo ba,
Handa na umasenso? Sabi mo sa katabi mo, huy! Handa na bang lumaban? Hindi sumagot eh. Kasi bakit? Nung tinanong niya yung katabi. Guys, rule number 1. Kailangan excited ka lagi. Excited ka lagi. Pag-gising mo sa umaga, Lord, thank you very much. It's a wonderful day. You bless you with another day. This is gonna be a blessing. Expect good things to happen. Kailangan lagi kang masaya. Diba? Pag may tatawagan ka partner, tatawagan mo yung prospect mo. Prospect, ako po, may maganda akong negosyo. Kailan ka pwede? Mamaya o mamaya? Sige, mamili ka. Kailan ka pwede? Importante ito. Kailangan magkita tayo. Napaka-importante ito. Kailan ka pwede? Mamaya o mamaya? O sige, nakapamili na ako mamaya. Saan tayo magkikita? Mamili ka sa Galleria o sa Robinson? Kailangan excited ka. You should always feel good. Okay, do you feel good? Yes. Should feel good. Okay, if you believe that this blessing that you have, if you believe that the company are good, if you believe that our products are great, if you believe in our principles of creating entrepreneurs through direct selling, through network marketing, through Alliance in Motion Global, you should feel good inviting people. Huwag ka mahihiya. You invite them. Tawagan mo. Dalhin mo dito. Pag dinala mo dito, tabihan mo. Okay, pagkatapos ng negosyo, partner, maganda ba yung product? Oh, maganda ba yung negosyo? Oh, ano ka? Gusto mo, ayaw mo. Diretso lang. Sabi mo, pag-isipan mo lang 24 hours. Huwag mo na patagalin. Sabi mo sa kaibigan mo kasi, ang hinahanap ko yung mga taong gusto umasenso. Ngayon kung, busin mo yung oras ko, isang linggo ako mag-iisip, wag na lang. Ang gusto kong tao, yung 24 oras lang iisipin, tapos gagawa na ng paraan. Pag sinabi mo within 24 hours, sasali na ako, gagawa ko ng paraan. Gawin mo na kagad ng paraan. Kasi yung mga nag-imbita sa inyo, excited eh. Tama po ba? Yung mga nag-imbita sa inyo, agresibo. Ano ka ito na agresibo? Linggo-linggo nandito kayo. Imbis na nanonood kayo ng The Mistress, ay may mga bata pala. Imbis na nanonood kayo ng Hotel Transylvania, ayan, wholesome. Imbis na nagliliwaliw kayo ngayon, nandito kayo ngayon. Okay lang. O, naniniwala ba kayo? Okay lang? Yes. Bakit? Are you learning? Yes. Are you inspired? Yes. Are you motivated? Yes. Guys, ang daming namamasyal ngayon sa mall. Ang daming namamasyal sa mall ngayon. Ang daming nagpapakasarap. Uy, yung aircon. Uy, magandang bilhin to. Uy, mga anak, kain tayo dito. Ang daming namamasyal sa mall, milyon. Pero hindi nila alam kung paano sila magiging milyonaryo. Tama po ba? Pasyal-pasyal sa mall, mga anak, kain tayong Jollibee, mga anak, mga inasal, bottom rice, magkano sweldo ko? 20,000. Yayaman ba ako? Magiging milyonaryo ba ako nun? 20,000 per month. Oh, may lalabas ko yung anak ko, yung pamilya ko, once a week, twice a month, pero wala akong alam kung paano ako magiging milyonaryo. Pag ako tinanggal sa trabaho ko, wala na ako. Ganyan kadami ang market natin. Masiya, lumalabas-labas, pero hindi nila alam kung paano aasenso. Guys, kayo nag-aaral. Saan? Kung paano umasenso at kumita ng milyon. Maswerte kayo, may grupo na A1 Dragon, tinuturuan kayo sa pag-asenso nyo para maging milyonaryo. So what does it mean? Sacrifice. Sabi mo sa katabi mo, huy! Tapikin mo, sacrifice. Lahat ng naging milyonaryo, lahat ng naging sikat, lahat ng naging milyonaryo, lahat ng naging sikat, lahat ng naging powerful, may some sort of sacrifice. Mga artista, dumating sa panahon, yung mga artista, hindi pinapansin. Hiniwala ba kayo ron? Piolo Pascual, may mga dati, hindi pinapansin yan. Jologs ang itsura yan. Diba, si Tony Gonzaga, may mga pagkakataon na background lang sa isang commercial. Hindi pinapansin. Marian, ganun din. Background lang sa isipin mo, background lang. Hindi siya yung main star ng commercial. May mga pagkakataon, nagsasakripisyo siya, pero tignan nyo sila ngayon. Politiko. Diba, nagsimula sa mababa, unti-unti. Yung mga mayayaman, Henry C.
when they were starting, they suffer a lot of rejection. Naniniwala ba kayo? Henry suffered a lot of rejection. Pansinin nyo, pag ikaw pumunta sa SM, walang Mercury Drugstore. Nakikita nyo? Diba, bakit walang Mercury Drugstore sa lahat ng SM? Kasi nung si Henry nagsisimula, wala pa siyang mall, wala pa yung SM Quiapo, wala pa yun. Way back 1960s, nung nagsisimula siya sa mga sapatos, sabi niya, maganda yung mga sapatos ko ah. Gusto kong ipasok to sa isang establishment na marami ng customer. Eh nakita niya Mercury Drugstore. Medyo kalat-kalat na. Medyo marami ng customer. Kinausap niya yung may-ari ng Mercury Drugstore. Boss, pwede ba maglagay ako ng mga konting sapatos? Kahit doon lang sa labas, sa tapat niyo. Magbabayad ako ng renta. Konting sapatos lang para yung mga bumibili sa inyo ng gamot, mapansin yung sapatos ko. Sabi ng may-ari ng Mercury Drugstore, hindi pwede. Kasi gamot yung binibenta namin, ikaw sapatos, ang layo. Tinanggihan siya. So sabi niya ni tinanggihan mo ako. Pag ako lumaki, pag ako nagkaroon ng maraming establishment, pag ako nagkaroon ng maraming mall, hindi kita papapasukin. After 20 years, nagkaroon ng SM Quiapo. After 10-20 years, ayan na, nagsupunta na yung Mega Mall, nagsupunta na yung Mall of Asia, Pansinin, lahat ng SM, walang Mercury Drugstore. Ang masakla pa nito, sa kanya pa yung Watson. Kinalaban niya pa si Mercury Drugstore. Guys, even Henry C., one of the billionaires here in the Philippines, suffered rejection. In short, sa pagyaman niyong lahat, ang rejection, kasama o hindi kasama? Pero kung makapal ang mukha mo, okay lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, kailangan na makapal ang mukha eh. Diba? Pag sinabi ng best friend mo, best friend, ang ganda ng products nyo, ang ganda ng marketing plan nyo, pero kalokohan yan, walang yumayaman sa ganyan. Best friend mo na yun, ha? Best friend mo na! Sabi ng best friend mo, partner, walang yumayaman sa ganyan-ganyan, narinig ko na yan, Amway, no way tayo dyan! Pare-pareho lahat yan! Diba? Pare-pareho lahat yan! Walang nagtatagal na ganyan, kung dami ng ganyan! Pag nakatsagupa ka ng ganyan, ano gagawin mo? Isa lang. Kapag may taong negative, okay? Pag may taong negative sa buhay mo, isa lang dapat mong gawin. Layuan mo sila. Layuan mo. Bakit? Kasi kapag ikaw nakapaligid sa'yo, maraming negative, ang tendency ikaw magiging... Diba? Pag sinabi ng prostitute mo, ba't ka sumali sa ganyan? Kalokohan yan, scam yan. Oo nga, scam nga. Walang yumayaman sa ganyan. Oo nga, walang yumayaman. Samantalang i-apply mo, yaman-yaman. Yung grupo mo, yaman-yaman. Palibasa, nakadikit ka lagi sa negative. Lumayo ka ron. Dumikit ka sa positive. Kausap mo, may kotse. Kausap mo, mabigitan ng 20,000 per week. Kausap mo, mabigitan ng 100,000 per week. Kahit i-negative ka nito, pag dikit mo dito, positive ka na naman. Tama po ba? Hawa-hawa lang yan. Hawa-hawa lang yan. Ngayon, saan ka magpapahawa? Magpapahawa ka sa taong negative na walang mangyayari sa buhay mo? O magpapahawa ka sa taong positive na pwedeng may mangyari sa buhay mo? Positive, negative? Positive. Marami nang tanong, Dok, paano ba ako magiging positive? Well, kailangan dumikit sa mga positive na tao. Ang kagandahan yan, nakakatuwa, ang A1 Dragon, isa sa pinaka-positive na grupo sa global. Kulay na kulay pa lang, positive na. Sipin nyo, orange. Di ba? Ang tingkad-tingkad parang nagmumura. Di ba? May ibang grupo, kulay black. Kala mo nagluluksa. May iba naman pula. Kala mo nagpapatayan. Pero orange, pansin na pansin mo talaga. Di ba? So kagandahan yan guys, you're joining a group who are very, very positive. So ano kailangan gawin? Positive na yung grupo mo? Dikitan mo yung grupo mo? Ikaw doon maging positive. Doon, paano magiging positive? You feel good. After you feel good, you pray to God. Wala pa ako nakikitang taong galing sa church, paglabas negative. Diba usually after going to the church, whatever your religion, after going to the church, positive ang pakiramdam mo. Diba? Ngayon, ganito gawin nyo. I know for a fact you had a lot of dreams, you had a lot of goals,
Marami kayong gustong makamit sa buhay. Gusto nyo makapagbayad ng utang, gusto nyo makabili ng sasakyan, gusto nyo magkaroon ng savings, gusto nyo ng house and lot, gusto nyo makapag-travel. Yun ba mga gusto nyo? Gusto nyo kumita ng malaki, gusto nyo maraming oras sa pamilya. Diba? Number one, what you need to do is you pray to God. You pray. Lord, bless mo naman po ako this year. You give me the skills, you give me the knowledge, give me proper mindset that I need every day so I can be successful with my business. Ganun lang yun. After praying to God, you feel good about it. Pagkatapos mo pray, you think about the things that you want. Anong kulay ng kotse gusto ko? Pula. Diba? Anong kulay ng iPad na bibiling ko? iPad 3 ba o iPhone 5? Imagine mo na yun. Pagpunta ko sa Hong Kong, sino una ko makikita? Si Disneyland ba? Si Mickey Mouse. Imagine mo na. After asking so much from God, second thing that you need to do, you visualize. Before you go to sleep, after praying to God, you visualize all of the things that you want. So parang tinanggap mo na. Ini-imagine mo na eh. So before you go to sleep, guys, this is the trick. After praying, pag nag-pray ka naman, di ka patulog, di ba? Gising ka pa. Tama ba? Yung pampatulog mo, yung pag-i-imagine. I don't know kung na-experience ito, pero I've experienced it so much. Most of the time, my wife, yung asawa ko, sinasabi niya, alam mo, tawa ng tawa yung anak mo nung pumasok siya sa kwarto kayo ng umaga. Bakit? Kasi nakatulog ka, nakangiti. Na-experience na ba yun? Nakatulog kayo, nakangiti? Kasi pagka may iniisip kang maganda, nakakatulugan mo, minsan napapanaginipan mo pa. Nangyayari sa inyo yan? Subconscious, guys, dalawa utak ng tao, conscious, tsaka subconscious. Yung conscious, yun yung conscious mong ginagawa. Kinakailangan ko magsalita ngayon, kinakailangan ko maglakad, kinakailangan ko magpunas ng pawis. Subconscious, yun ang hindi mo na iniisip. According to studies, 10% ng brain natin tumatakbo consciously. 90% tumatakbo subconsciously. Mas maraming parte ng utak natin nakatoka sa subconscious mind. Ngayon, the good thing about it, yung subconscious mind natin, yan ang nagdi-dictate ng consciousness natin. If you're gonna do your research, Thomas Edison, isa sa mga pinakamagaling na inventor sa buong mundo, may pagkakataon na yung problema niya sa iniimbento niya, iniisip niya bago matulog, pagka siya nakatulog, pag siya nagising, boom! Alam niya na kung ano solusyon. Ano ginagawa niya? Kasi according to scientists, kapag yung utak mo nandoon sa kalahati gising, kalahati tulog, that's the most powerful side of your brain functioning, na-attract mo yung lahat ng mga bagay na maganda. Ano ginagawa ni Thomas Edison? Umuupo, nagnanap siya pagdating ng alas 3, alas 4 ng tanghali ng hapon. Tutulog siya, nakaupo, naglalagay siya ng bola dito sa pagitan ng kanyang knees. Tapos sa ilalim may isang balding tubig. So tapos iniisip niya yung problem. Habang iniisip niya yung problem, nakatulog siya. Pag siya nakatulog, mabibitiwan niya yung bola, babagsak doon sa pail of water, matatalsa na siya ng tubig, magigising siya. Pagkagising niya, alam niya ng solusyon doon sa problema niya. Ibig sabihin, iniisip niya yung solusyon, hindi sa conscious mind. 10% lang gumagana eh. Iniisip niya yung solusyon doon sa 90% ng utak niya, which is more powerful. Kaya nga yung mga dreamers, believers, leaders of many industries, ang sikreto nila, bago matulog, iniisip yung mga problema sa opisina. Iniisip yung problema ng grupo. Paano kaya i-motivate tong downline ko? Paano kaya ma-empower tong grupo? Iniisip nila yun. Kung alam nila yung reaction, pag-gising nila, may solusyon na sila more or less. So how do you do that? You pray to God first. Second, you visualize all of the good things you want in life. Tapos pagkatulog mo, pagkagising mo, tawagin ko kayo sa kumparing ganito. Minsan na maisip kayo ganyan eh. Puntahan ko kayo ng ganitong cooperative. Diba? Puntahan ko kayo ng ganitong grupo. Tapos pagpunta mo, ay, ayun ang inaantay namin, yung ganyang negosyo. Sasali yung buong cooperative namin. Na hindi mo maiisip yun, kapag kagising ka, sino tatawagan ko, sino kukontakin ko? Pero dahil iniisip mo siya bago ka matulog at maganda yung pagkakatulog mo, pagkagising mo, boom!
may maganda kang kasagutan doon sa problema mo. Maganda ba yun? You pray to God, you visualize things, and you work hard and you work smart. Totoo, yayaman at yayaman ka dito. Pero wala akong nakitang yumaman dito na tamad. Lahat ng yumayaman dito, lahat na nakakabili sa sakyan, lahat na nakakaipon, lahat na kumikita ng malaki, masipag. Hindi lang basta hard work. Maraming hard worker sa labas, sweldo 15,000. Pero yung hard work natin, sinamahan pa ng smart work. Kita mo 100,000, kita mo 200,000, kita mo kalahating milyong buwan-buwan. And lastly, you stick with your group. Sabi mo sa katabi mo, "Hoy! Stick with our group!" The most powerful force on earth is belonging on a certain group. Mas marami kang ma-achieve. Mas marami kang ma-achieve pag may grupo ka kesa mag-isa ka lang. Marami nagtatanong sa akin, "Dok, kung mag-isa ka lang may-ari ng kumpanya, ganito kaya kasabog?" Sabi ko, no. I need to stick with my group. My group is Francis Miguel, my group is John Aspring, my group is Georgian Gonzalez, my group is Arnel Limpin, my group is Jun Espinosa. My group is my entire company. My group are my network leaders. It's so hard to build something na mag-isa ka lang. Diba? Even si Mark Zuckerberg na may-ari ng Facebook, siya nakaisip siya, gumawa ng Facebook, pero may mga kasama siya. Even Bill Gates, merong mga mas matatalinong computer engineer na empleyado si Bill Gates to build his Microsoft business. You need a group to succeed. The good thing with your group, may pangalan na. May integrity na. May credibility na. They have passion. They love your group. Sipin nyo, gumawa sila ng grupo, pinangalanan, tinipon-tipon kayo ngayon. Sa totoo lang, kung sila walang pakialam sa inyo, di dapat nanonood sila ng sine ngayon. Linggo to eh. Di ba? Laki na ng kinikita natin eh. Di ba? Yung pamilya natin may kotse na eh. Bayaan mo na yung grupo natin. Magliwalaw tayo ngayon. But instead of doing that, no, you call our group. Let's create some sort of a training. Let's create some sort of a zizzle. Diba? May oras sila, pumunta, yung gustong matuto, pumunta, let's empower them, let's motivate them, let's teach them. That's the good thing if you belong to a group. Now, belonging to a group is one thing, belonging to a great group is another story. Ano ba yung great group? Ay, yun yung solid. Ano ba yung great group? Ay, yun yung nagpo-produce ng resulta. Ano ba yung great group? Yan yung consistent. Ang A1 Dragon ba, consistent? Yes. Sipin mo, tuwing events, lagi naka-orange. Ang A1 Dragon ba, solid? Yes. Sipin mo, maraming nagpapabook ng 7th floor. Maraming grupo nagpapabook ng 7th floor, pero ngayon lang ako nakakita na nagpabook ng 7th floor na ganito kadami. 2 weeks ago lang, may kinausap ako, 3rd floor lang kami, 3rd floor. 40 lang sila sa 3rd floor. Diba, nagpa-picture, isang oras tapos. E feeling ko, pag kayo nagpa-picture sa akin, 5 oras na, hindi pa tapos eh. Bakit? Bukod sa marami, meron bang tigi-tigis eh. Diba, may formal lang, may waki pa. Diba, paano hindi matatapos yan? So your group is consistent. Your group is passionate. Your group leaders are solid. Diba? You have a purpose. The only thing you need to do is comply. Do this every day. Be consistent. Pray to God. You visualize. Paggising mo sa umaga, hataw. Marami ba kayo natutunan? I hope and I pray on our succeeding events. November 4 is our media rally sa Cuneta Astrodome. Sana makita ko kayo lahat. Diba? So, sa mga upcoming recognition ng mga silver, ng mga gold, ng mga global ambassador, mga Millionaires Club, sana ang grupo nyo ang makita kong pinakamaraming awardees. Thank you very much. God bless A1 Dragon. God bless Alliance in Motion Global. Thank you very much.